Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati sa inyong lahat at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Samahan niyo po kami sa isa pang edisyong ito na maghahatid sa inyo ng mga balita, informasyon, mga panayam at talakayan, lalong-lalo na para sa ating mga overseas Filipino workers maging sa ating mga kababayan na nandito sa loob ng ating bansa. Ang himpilang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo po mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service at sa ating live real-time audio streaming. I-download nyo lamang po ang ating PBS Radio app. Ano po? And of course, kasama po namin maglilingkod sa inyo sa ating Global na Tayo team. Sa ating pong Master Control, kasama natin of course si Mr. Milo Jonela, sa ating Wirecast si Hero, and of course sa ating live audio streaming si Mr. Leo Magpayo. At ang ating executive producer for today and always si Ms. Stephanie Vicente. Katuwang of course si Mr. Jerome Toledo. Ayan. Kamusta na po kayo ngayong umagang ito, mga around 9:30, 9:40 po ng umaga, araw ng Huwebes, araw at oras dito sa Pilipinas. Saan man kayo naroroon, anumang oras, umaga, tanghali, hapon o gabi, ang aming pong mainit at mapagpalang pagbati sa inyong lahat. Alright? Okay. And because before we proceed, of course, inaanyahan po namin kayong i-like at i-follow ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Gayun na rin po, pakisubscribe na rin sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel at i-download ang ating Radyo Pilipinas World Service Live audio streaming sa inyong mga smartphones or sa inyong mga iPhones. Sa inyong mga smartphones, punta lamang po kayo sa Google Play at i-browse nyo lang po eBox PBS Receiver. E as in excellent, V as in victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lang at makikita nyo na sa inyong mga cellphones or smartphones or iPhones ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Itap nyo lang po yung icon ng Radyo Pilipinas World Service para masubaybayan po ninyo ang mga programa sa himpilang ito. Nagbo-broadcast po tayo Monday to Sunday. Nagsisimula po ang ating broadcast online sa ganap na alas 7 ng umaga at nagtatapos the next day around 3 to 4 in the morning. Ganun po kahaba ang ating broadcast upang marating po namin kayo. Hindi lamang dito sa ating mga kababayan sa loob ng bansa, maging sa ating mga overseas Filipino workers, anumang oras, anumang araw. So, download na po. And of course, like po yung aming Facebook page at subscribe sa ating YouTube channel. Mahalaga po ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito para sa edisyong ito ng Global na Tayo sapagkat makakasama at makakapiling po natin ang ating Overseas Workers Welfare Administration. Yan po ay sa pangunguna ng ating Administrator, OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Marami po tayong pag-uusapan. Unang-una, pag-uusapan po natin yung alamin natin mula sa OWA, itong mga tulong na ipinamamahagi ng OWA sa mga pamilya ng mga overseas Filipino workers natin na apektado po ng mga nagdaang kalamidad, partikular nitong Super Typhoon Uwan. Gayun din po, may magandang balita sapagkat muling bubuksan yung reopening ng application para sa mga OWA scholarships. Kaya doon sa mga overseas Filipino workers po natin na may pinag-aaral dito sa Pilipinas, makinig po kayong mabuti rito, subaybayan nyo ito sapagkat ito po yung pagkakataon upang makatulong ang OWA sa mga gastusin sa pag-aaral ng inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay. Scholarship po ito. And of course, tututukan din po natin sapagkat na-post na po natin sa ating Facebook page. Ito pong nakauwi na kasi itong 346 na mga kababayan nating Pilipino na nabiktima ng illegal recruitment at human trafficking
sa bansang Myanmar, kung saan ginawa po silang pinasok sila dito sa mga scam hubs sa bansang Myanmar, at nakauwi na po sila. At dito aalamin po natin kung ano naman ang mga assistance na maaaring ibigay ng OWA dito po sa 346 na mga kababayan natin na biktima ng illegal recruitment at human trafficking mula sa Myanmar. Lahat pong yan dito po sa episode natin ng Global na Tayo. Pero bago lahat, narito muna ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. maging panatag Pilipinas. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Okay, kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. Hatid sa inyo, of course, ng Radyo Pilipinas World Service. Tulad po na nabanggit ko kanina, ano po mga kababayan, lalo na yung ating mga overseas Filipino workers na nakikinig at sumusubaybay ngayon. Lalo na dito sa mga kababayan natin sa Croatia. May mga nakikinig din sa atin sumusubaybay at nagpo-post sa ating FB page. And syempre doon pa sa iba, doon sa community natin sa UAE. And of course sa Hong Kong, magandang umaga po. Ayan. Alright, mahalaga ang pag-uusapan natin sapagkat kasama natin ang Overseas Workers Welfare Administration upang malaman natin yun naman pong assistance na ipinamamahagi ng OWA
sa mga apektadong pamilya ng mga overseas Filipino workers natin. Kayong mga overseas Filipino workers na nakikinig at sumusubaybay ngayon. And of course, ito pa ang isang maganda, tulad na nabanggit ko kanina, yung reopening ng OWA scholarships. Mukhang nag-reopen ulit yung kanilang application para sa mga OWA scholarships na ito. And of course, yung pong 346 na kababayan nating Pilipino na nabiktima ng illegal recruitment at human trafficking dyan po sa Myanmar, nakabalik na po sila sa bansa. Alamin din natin kung ano naman ang tulong na maibibigay dito, lalo-lalo na pagdating sa reintegration program. Nasa linya na po natin ngayon ng ating komunikasyon ang ating butihing OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Magandang umaga po, Administrator Kaunan. Si Ray Sampang po ito, Administrator PY. Sir Ray, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayong umaga. Alright, maraming salamat po, Administrator, sa pagpapaunlak. I'll just get straight to the point. Ano po, Administrator? Malakit malawak ang epekto ng bagyong Super Typhoon Uwan sa ating bansa sa iba't ibang mga rehiyon. At kitang-kita sa mga Facebook page namin yung concern ng ating mga kababayang OFW sa kanilang mga pamilya. Ano pa po ba ang mga assistance na handang ibigay ng OWA o naibigay na ng OWA sa mga apektadong pamilya ng ating mga overseas Filipino workers? Alam mo, Sir Ray, every time meron tayong state of calamity na dinideclare, yung ating regional office doon sa lugar na yun, nagko-conduct sila, no? Una ng quick response. Ito yung hindi pa to yung kumbaga actual assistance or actual main assistance. Yung quick response is pinupuntahan yung mga pamilya, nagwe-welfare check, tapos nagdadala din kami agad ng mga charging station at saka ng libreng internet, survey, at saka ng pagkain. Kasi yan naman agad-agad ang kailangan, no? Kasi yung ating mga kababayan, hindi nila makontak, Sir Ray, yung kanilang mga pamilya, agad-agad, no? So yun ang unang assistance, and sine-check namin kung sino yung mga talagang naapektuhan ng bagyo. And then, after nyan, meron tayong tinatawag na Welfare Assistance Program or WAP calamity ng OWA. Meron tayong binibigay na relief assistance, cash assistance para sa mga active members ng OWA. Pero Sir Ray, binibigyan din natin kahit yung inactive members. Mas malaki lang syempre yung sa active members. So hindi lang pala active, pati inactive members nabibigyan nyo ng assistance. Ganun po ba? Yung sa inactive talagang relief, no? Ngayon po, ang pinag-aaralan namin, Sir Ray, alam nyo naman no, naka 5 buwan na ako sa OWA, over 5 months na, magsi 6 months na. Ang nakikita ko rito, kailangan repasuhin tong WAP Calamity Assistance Array kasi ito sa mga regions na, kunwari, Region 5, Region 2, Region 8, at saka kahit itong sa may mga Region 3 and 4A din. And sa Mindanao, sir, sa eastern side po ng Pilipinas, palagi pong may dumadaang bagyo at lately malakas na yung mga bagyo talaga. Yes. So sabi ko, kailangan natin i-review yung programa para mas makabuluhan yung tulong. Kasi nung naabutan ko sa OWA, no, nagbibigay sila ng relief goods. Sa tingin ko kasi kailangan tong i-review kung paano natin mas mapapalaki yung tulong, lalo-lalo na doon sa mga active members ng OWA. Alright. So, yung mga nabanggit po yung mga region sa Administrator Kaunan, tulad nga po na nabanggit nyo, madalas daanan ng bagyo. So, malaki ang bilang ng ating mga OFWs and their families na nakikita po nyo situated sa mga regions na yon. Marami na pong pag-aaral na lumabas mula international studies at saka dito locally na sabi nila may correlation, no? Itong mga regions na ito na kung saan laging may kalamidad, marami po tayong mga kababayang OFWs. That's supported by data po, Sir Ray. And that's why dito sa mga regions na ito, bini-beef up talaga natin yung resources para makapagbigay ng tulong sa mga pamilya ng ating mga OFWs. Alright. So sa ngayon po, as we speak, Administrator, nakapamahagi na po ba tayo or we're just at the planning stage para po dito sa naging epekto ng uwan? Sir Ray, ang instruction po sa amin ni Secretary Hans, syempre ang unang salbo po ng tulong ay galing po sa mga disaster relief agencies, di ba po? Kasi ang OWA naman is secondary po yan. We coordinate directly with
with the DSWD and the LGUs. Mhm. After po nila, at sinasabihan din po kami ng LGUs tungkol sa mga affected OFW families. And then kami naman po. So yun naman po lagi ang nagiging proseso. Pero sa ngayon po, yung mga hindi po ibig sabihin niya na hindi pwedeng lumapit yung ating mga kababayan, marami na rin po kaming natatanggap na request na tulungan at tumutulong na po rin kami. Ayun, okay. Well, that's nice to hear, ano po, at siguradong makakapagpalubag loob at ika nga makakalma yung mga isip at damdamin ng ating mga OFWs na nag-iisip lagi tuwing ganito may kalamidad tungkol sa kalalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Pero bukod dito sa distribution ng assistance ng OWA sa mga affected OFWs and their respective families, sanhi po ng mga kalamidad, may magandang balita pa rin pong hatid ang OWA dahil magre-reopen pala kayo ng application for OWA scholarships. Can you tell us the details about this, Administrator? Ito po, sang-ayon sa direktiba ni Presidente, edukasyon at kalusugan. Ito naman yung, nung isang time po, butika at saka yakap ang binigay natin sa OFW at kanilang pamilya. At tuloy-tuloy po yan, Sir Ray. Actually ngayon, more than 1,200 na yata po ang nakarehistro dun man lang sa aming central office, and we're looking at expanding itong libreng gamot at check-up para sa ating mga OFW at OFW families. Ngayon naman po sa edukasyon, dagdag na naman po na 1,000, i-check ko lang po baka magkamali ako sa numero, over 1,000, migit kumulang 1,000 slots na naman po ang bubuksan ng OWA para sa mga anak ng mga OFWs at saka mismo sa kanila. Dalawa pong klaseng programa, Sir Ray, para ma-discuss ko sa ating mga kababayan. Sige po, Dalawang klaseng programa po ng scholarship ang binuksan ngayon ng slots. Una po dyan is yung ating pong tinatawag nating EDSP or Education for Development Scholarship Program. Ito po ay para sa mga incoming college students. Dapat po ay anak ng isang active OWA member, at kung marami po kayong anak, dahil po sa limitado ang pondo, isang anak lang po, no, ang pwedeng i-apply. Tapos po, kung wala naman kayong anak, or single kayo, wala kayong asawa, sorry po, basta wala kayong anak. Okay, no? okay. Pero OFW, okay, oo. Opo, active OWA member. Pwede po yung kapatid na nakakabata, basta po hindi po dapat higit sa 21 years old yung beneficiary po. So ito po mga programang ito, nakarehistro, nandito po to sa OWA page namin sa Facebook. Nandiyan na po lahat, no? In fact, I'm inviting everyone to go to scholarship.owa.gov.ph para doon na po kayo mag-apply at makakuha ng impormasyon. Pero pwede ko rin pong i-note na meron po tayong since 1995, no, Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Ito po, mismong OFW po, pwede po mag-apply. Basta po hindi po higit sa 45 years old po. Basta hindi po siya higit 45 years old. At isa siyang active OWA member. Opo, active OWA member. Pero alam niyo, sir, itong Congressional Migrant Workers Scholarship Program, 1995 pa huling pinondohan to. Ito ang pinupush ko ngayon, sir, na mapondohan next year. Kasi po sa tingin natin, bilang OWA administrator, dapat may scholarship din mismo para sa mga kababayan nating OFW na gusto pong bumalik para mag-college. Tama naman po. Tama naman po 'yun, administrator. Abay, dapat lang naman siguro tama yung direction na tinatahak po ninyo, no? Kung nakakapagbigay nga tayo ng scholarship sa mga anak, bakit di natin mabigyan din naman ng kahalintulad na benepisyo yung mismong member? Opo, at ito po, kung mapapansin nyo sa pangalan, ito po yung pangalan talaga na nasa batas, Congressional Migrant Worker Scholarship Program. So ito po, dapat hingan ng pondo natin sa Kongreso natin upang ang pumondo po sa edukasyon ng ating mga OFW, yung ating GAA po, no, para mabigyan po sila ng pagkakataon na makapag-aral po ulit. So isa po ito sa ina-advocate natin na mapondohan ulit after this year. So, just to clarify, Administrator Kaunan,
Itong congressional scholarship na ito para sa ating mga OFWs, correct me if I'm wrong, nahinto ba ang funding nito kaya magre-request tayo ulit na mapondohan ito? Alam niyo naman ako, very honest ako. Isang beses lang napondohan Ha? yung 1995 pa. Isang oo. beses lang? Kaya po tayo, na-mention na po natin to sa ating mga mahal na mga kinatawan, no, sa Kongreso at saka sa Senado. Baka it's about time patingnan ito kasi napakagandang programa. Basta edukasyon, Sir Ray, dapat suportahan eh. Yan ang direktiba ni Presidente. So, we will push po. Yun po ang maasahan ninyo na if I may say the word, no, lalo nating palalakasin itong programang ito. Oo. Tututukan po namin yan, Administrator. Yung pinupush nyo na yan na congressional scholarship para sa ating mga overseas Filipino workers dahil mahalaga po yan. Napakahalaga kasi yung tinatawag na ano yan continuing education. Yung continuing education para sa ating mga overseas Filipino workers. Alright, sige. Ngayon, Administrator, naputol lang po. Pero tulad na nabanggit ko, Administrator, napakaganda po ng, that's a noble cause na ginagawa nyo po ngayon, pinupush nyo yan. Pagkat yung tinatawag, Administrator, na continuing education para sa ating mga Filipino workers. Pagbalik nila dito sa Pilipinas, napakahalaga po niyan. Lalo na pag ngayon, yung in-demand na mga knowledge, technical knowledge, para maski na nandito na sila sa Pilipinas, makapagtrabaho pa sila, makapagtayo sila ng sarili nilang negosyo o makapagtrabaho muli, di ba, Administrator? Tama po yan kasi marami po tayong mga kababayan na kaya sila umalis para alam niyo na, para maging breadwinner ng pamilya nila. Nakakalimutan nila yung sarili nila. Dapat po tayo sa gobyerno. Dapat hindi natin sila kalimutan. Sa tingin ko po, marami pong gusto magtapos rin ng college na malapit din po sa puso ko yung edukasyon kasi sinikap din po ako ng magulang ko, parehong government employee, dating OFW, na makatapos. Kaya alam ko po yung yung pinagdadaanan, journey. Oo, alam ko po yung, di ba, yung ginagawa ng parents para mapag-aral yung mga anak. Kaya kung anong magiging suporta po ng OWA, tingnan nyo naman po, ngayon, bubukas na naman tayo, 1,000 na naman plus na slots. Alright. Ipubiro yan. And ang sabi ko po, ang goal namin, God willing and basta sustainable po sa pondo namin, gusto ko sana madoble yung number ng scholars sa OWA bago pa matapos po yung administrasyon ni Presidente. Alright. Okay. Napakagandang adhikain po ninyo para sa ating mga OFWs. Now, ito pa, siguro my last topic for today. Alam kong medyo busy rin si Administrator sa mga oras na ito, pero hindi ko maiwasang ilatag kay Administrator ito 346 OFWs, Pilipinos, bumalik na po sa bansa mula sa bansang Myanmar na mga nabiktima ng illegal recruitment at human trafficking sa pilitang pinagtrabaho sa mga scam hubs. So, nakabalik na po ito, 346. So, alam po ba natin kung itong mga 346 nito ay nakauwi na sa kanilang mga probinsya, sa kanilang mga pamilya, at ano po ba ang nakalatag na assistance o reintegration program para sa kanila? Opo. Kami po syempre katuwang ng aming mother department at Department of Migrant Workers, no? And of course the Department of Foreign Affairs at iba't iba pa pong mga ahensya ng IACAT, no? So ang toka ng OWA po dyan, ngayon po nandito na sila. Una po, nagpadala ng team ang OWA. 2 linggo po sila doon sa Bangkok to process, no? Tumulong sa pag-process ng DMW sa kanang DFA sa ating mga kababayan. Pagdating ho dito, hinahouse ho natin sila sa hotel kasi po pinoproseso po sila ng IACAT, no? May investigasyon po dyan. Kasi mga kababayan, hindi ho dapat itong mangyari ulit. And ang sakit dito, Sir Ray, araw-araw may nanluloko sa mga kababayan natin. Ina-add sila sa mga Telegram, yung mga app ba, ina-add sila sa pinapangakuan ng mga sweldo, pinapangakuan na makakatanggap ka dito 60,000. Pagdating doon, Sir Ray, walang sweldo, 3 buwan. Wow. Tapos napi-physically abuse pa yata yung iba, nasasaktan. Physically abuse pa, nakukulong pa yung iba, alam niyo. Kaya
ako po kahit nasa OWA na ako, wala na ako sa DMW. Bilang abogado, talagang nananawagan ako sa mga kababayan natin. Wala akong kasiguraduhan yung mga makikilala nyo lang online. Kahit nandun pa po yung mga barkada nyo, pinsan nyo, nandun. Mangyayari ho niya, sabay-sabay ho kayo magiging biktima. Kami naman ho sa OWA, ang tulong namin, aside from sa i-house namin sila dito sa hotel habang sila ay going through the process of investigation, ihatid namin sila sa kanilang mga bahay-bahay. Ang DMW, ang OWA, DSWD, kahit paano sir, meron kaming konting, sa OWA hindi katulad ng sa mga active members. Meron kasi kaming tinatawag na Emergency Repatriation Fund para kalinawan sa mga tao. Hindi po yan sa trust fund ng OWA, galing po yan sa pondo ng gobyerno. Okay. So kahit hindi po active member ng OWA, yan po ang ginagastos namin sa mga hindi aktibong member ng OWA, basta OFW, Sir Ray. Yung trust fund po, para po yun sa active members. Hindi po pwede yan sa hindi. So ito pong budget na binigay sa amin, ginagamit namin ngayon para po makatulong sa magiging investigasyon ng mga ahensya ng gobyerno na naatasan na mag-imbestiga. So we are supporting the workers na kami po ang nag-house sa hotel, kami po ang may toka rin kami when it comes to the meals ng workers, saka po yung paghatid sa kanila sa bahay. Marami ho sila, 346. Yes. Pakadami po niyan. And sana po maging lesson, Sir Ray, sa mga tao. Hindi po biro yung pupunta kayo abroad tapos hindi kayo dadaan ng DMW. Paano pag nagka-leche-leche, walang totoo naman. mangyayari niyan? Parang one time nakausap ko si Secretary Hans Leo Kakdak, administrator. Hindi ka ba naman magtataka, sabi niya, kung hindi ba naman kung di mo alam ang illegal recruiter, paano ka i-recruit yan? Dadaling ka muna sa Palawan bago ka pupunta ng ibang bansa. Ibig sabihin, kung saan-saan ka muna pa iikutin bago ka makalabas ng bansa, that's already a glaring red signal na illegal recruitment yan at human trafficking. Dadalhin sa Palawan, sir, tatawid ng 2 bundok. Sus Mariosep. Ewan ko naman, ang pinagtataka ko, Sir Ray, ang daming trabahong nakapaskil sa DMW webpage. Meron pa silang government-to-government program ng mga Croatian na mas malaki pa yung sweldo kaysa sa pinapangako dito ng mga illegal recruiter. Tapos sir, wala pa silang babayaran. Ay baka hindi kaya may problema sa papeles o dokumento itong mga pumapatol sa mga ganitong klase ng illegal recruitment. Nakakalabas sila, sir, nakakarating sila ng Thailand. Kung nakakarating ka doon para magtrabaho ng illegal, makakarating ka rin doon para magtrabaho ng legal. Yun ang paradox sa akin din katulad po rin yung administrator. Alam ko kasi paulit-ulit ang OWA, paulit-ulit ang DMW. Maski na nga hindi pa DMW, POEA pa noon, 'di ba? OWA, laging namin narinig yan. Huwag kayong makikinig sa ito, illegal recruitment yan, ganito ang mga gagawin, ganito ang dapat gawin. Pero it seems every year meron pa rin nabibiktima. Yun ang hindi ko maintindihan talaga, administrator. Sa tingin ko, sir, may ang nagre-recruit sa kanila, mga kakilala din nila. Kasi para paniwalaan nila sila kaysa sa gobyerno, talagang, kumbaga sa magjowa, sir, may trust issues ba sa amin? Ang problema, it shows, sa dulo, gobyerno pa rin po ang tutulong sa inyo. Yun po yun. Kasi yung lugar na pinuntahan nyo, hindi po biro yan. That's why we should be thankful kay Secretary Lazaro of the DFA, our ambassador sa Bangkok po, sa atin pong, of course, Secretary Hans Kakdak, DMW. Hindi po biro yung nangyaring operations na yan na mauwi natin ang ating mga kababayan. At hindi po matatapos dyan. Kasi kailangan po talaga tugisin yung kumbaga yung mother of all recruiters, kasi hindi na ho nakakatuwa itong ginagawa nila. Araw-araw po may natatanggap akong ganyan. Minsan ho, Sir Ray, kakilala ko mismo yung mga magulang. Naku po. Kumbaga dati ko nakatrabaho nung nasa pribadong sektor pa. Tapos sabi ko, paano na yung anak mo? May kausap daw online, Sir Ray.
Kaya talagang I would think in government can do so. Ito nga magagawa ng gobyerno, pero siguro sa atin din po mismo, sa mga pamilya natin, 50 years na po natin ginagawa to. I will be very blunt or diretso usapan po. Alam po natin pag magtatrabaho abroad, for the longest time dumadaan ang POEA, yung Yes. POEA po DMW. Pag hindi ko kayo dadaan dyan at magtatrabaho kayo abroad, illegal ho kayo. Yun na lang, ganun kasimple lang. Kasi hindi naman bago yung pag-work abroad sa Pilipino. Sir Ray, Totoo. 5 dekada na nating alam na dadaan ka dapat ng POEA na ngayon ay DMW. Yeah. 5 dekada na nating alam na dapat miyembro ka ng OWA. Totoo. Kung hindi naman to bago. Kung ngayon hindi ka dadaan dyan, illegal ka. Ayun na Alam nga. mo yan. Yun ang tama po kayo. That is the plain and simple and blunt truth about it. Pag hindi ka talaga dumaan sa DMW ngayon, ay wala. Talagang yan, illegal recruit. Kahit na anong palusot pa ang sabihin nung kababayan natin na naipit na, talagang pag hindi ka dumaan ng DMW, talagang illegal ang pasok mo. So Illegal ka kasi magtatrabaho ka abroad pero wala kang papeles Yes, mula yes. sa atin. ah, Tourist ka Tourist visa lang yung mo. kaya Pag tourist ka, di ka naman dapat nagtatrabaho. ang masakit niyan kapag ang pinuntahan mo pang bansa medyo authoritarian ang dating, talagang madadagdagan ng problema. Yun ang sinasabi natin. Alright. Well, Administrator, gusto ko man pahabain itong ating panayam. Ang sarap ng ating usapan tuwing kasama natin si Administrator Kaunan. Talagang ang sarap ng ating usapan dito sa Global na Tayo. Pero I know na medyo may nakaschedule kayo mga activities po. Alam ko nga, moving pa kayo kanina So maraming salamat po, Administrator. Siguro mga huling paunawa, mensahe ninyo sa ating mga kababayan. Go ahead po, Administrator. Sa abot po ng makakaya namin, tutulong ang OWA. At sa ngayon po, we're undergoing yung review na dapat po matagal na yan, na overdue. Bakit po? Kasi gusto natin ngayon po, masaya po kami i-report na mas dumadami na ang gusto magmiyembro ng OWA. Nadagdagan ho tayo ng 550,000 na miyembro, Sir Ray. Congratulations po. Congratulations. That's a big number. Big number, and di pa po tapos taon, end of September number pa lang po yan. So meron pa tayong last po dyan. It only shows po na ang ating mga kababayan nakikita yung value ng pagiging OWA member. Last ko na lang po sasabihin, alam nyo po, hindi naman ho sa yan pong $25 for every 2 years, hindi pa po yan nag-aakyat at walang plano ang OWA ang iakyat yan. And that is because dumadami ang programa natin pero hindi po umaakyat ang binabayaran ng miyembro ng OWA. Kami po ay kakampi ng OFW at lagi po kaming nandito sa inyo, whether sakuna yan or kalamidad or meron kayong maging problema abroad. Alright, maraming salamat, Administrator, at kaisa nyo kami, tututukan natin yung pinupush din po ninyo na Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Biruin ninyo, isang beses lang pala napondohan yan noong 1995. 1995 siya nalikhang Milo. 1995 siyang nalikhang batas. Pero isang beses pa lang siyang napondohan. Saan napunta yung pera? Diyos ko po, Panginoong mahabagin talaga naman. Pero yan po ang binubuhay, sinusubukan buhayin ng OWA sa pangunguna ni Administrator Patricia Ibon Kaunan. Para yung pong pag nabuhay po yung Congressional Migrant Workers Scholarship Program, yan po ay dagdag na scholarship program bukod pa sa mga existing na mga scholarship program ng OWA. At itong Congressional Migrant Workers Scholarship Program, ito ay nakatutok mismo sa OFW. Ayan. Para po halimbawa, kung ikaw isang OFW at umuwi ka na sa Pilipinas, gusto mo nang umuwi o napagod ka na, gusto mo nang umuwi at gusto mo magpatuloy ng pag-aaral, yun po ang ibibigay sa inyo, yung Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Yung kasing EDS, yun tong Education for Development Scholarship Program para po sa mga anak o mga dependents ng OWA. Yan. Para sa mga anak o dependents ng overseas Filipino worker. Pero itong Congressional Migrant Worker Scholarship Program, ito po ay para talaga sa inyo, sa mga
OFW. Kung gusto pa nyo nga mag-aral, kung bumalik kayo sa Pilipinas, magre-retire na kayo, gusto nyo bumalik sa Pilipinas, o ano man ang mangyari, bumalik na kayo, gusto nyo magpatuloy ng pag-aaral, ito yon, yung Congressional Migrant Workers Scholarship Program. Tataka nga lang ako, tulad nga na sinabi ni Administrator PY, naging batas 1995. Batas po ito batas 1995. Pero isang beses lang napondohan. Yun ang nakakapagtaka. So yun po ang pipiliting buhayin ngayon ng OWA. At susuportahan po natin ang OWA dyan. Tututukan natin yan para na rin sa kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team na kaagapay natin nakapag-sign papawid sa ating online digital platform nitong edisyong ito ng Global na Tayo, mula po kay Milo Jonela, kay Hero, kay Leo, kay Stephanie Vicente, ang ating executive producer, at kay Jerome Toledo. At maraming salamat kay OWA Administrator Patricia Ibon Kaunan. Ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.